Na alam natin na patungkol sa biyaya ng Panginoon. Let's read first Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 to 10. Verse 8. Simulan na natin sa verse 4. Ngunit napakamaawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, na kahit itinuring tayong patay dahil sa kasalanan natin, muli tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. At dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo, para maghari tayong kasama niya sa kaharian sa langit. Ginawa niya ito para maipakita sa lahat sa darating na panahon ang hindi mapapantayang kasaganahan ng biyaya niya at kabutihan na ibinigay niya sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kay Kristo Jesus. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos. O biyaya, regalo ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sino man. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinilagana ng Diyos na gawin natin. So, magandang umaga sa ating lahat. Batiin natin ang ating mga katabi ng good morning. Good ang morning. Kahit pa ano pang sabihin natin nangyari sa isang buong linggo, God is good. Amen? Dahil it is well. Laging mabuti ang ating kalagayan. Kahit pa anong delubyo, bagyo, pagsubok, o kahit ano pang biyaya o mga gantimpala o blessing ang natanggap natin, masasabi lang natin na mabuti ang ating buhay o nasa mabuti tayong kamay dahil sa biyaya ng Panginoon sa atin. Kaya pag may nagtatanong sa akin, isang long lost friend, bigla nag-chat sa akin, kamusta ka na? Lagi ko sinasabi, wala nang mas bubuti pa sa isang taong nasa Panginoon. So, it's a default thing na talagang pag sinabi sa'yo na, kamusta takbo ng buhay? Lagi mong may isip, may pagsubok ka man o nasa panahon ka ng pagpapala, lagi lang ito dahil sa kabutihan at biyaya ng Panginoon. So ang salita ng Diyos o ang biyaya ng Diyos ay para sa mga mayaman, para sa mga mahihirap, para sa mga bata, matanda, may problema o nagdidiwang o kahit anong estado ng buhay natin. Ang biyaya ng Panginoon ay para sa lahat ng panahon at para sa lahat ng tao. So yan po ang pinag-aaralan natin ngayong buwan na ito. Restore the joy of our salvation. So inaalala natin yung ating kaligtasan. At tayo ngayon naligtas lang dahil sa biyaya ng Panginoon. At alam natin, pinag-aralan natin last week kung anong biyaya ng Panginoon. So sino dito nandito last week? Ng umaga. Praise the Lord. So, sa wala, pwede nyo naman panoorin uli kung ano yung napag-usapan last week. At maganda kasi naaalala natin kung ano ang biyaya ng Panginoon. Dahil, ang biyaya ng Panginoon, kapag lubusan nating nauunawaan ito, ay nagbibigay ito ng direksyon sa buhay natin na kung ano ang pagkaunawa mo sa biyaya ay nagkakaroon ka ng tamang pamumuhay o tamang pagtrato sa Panginoon. Kasi may mga tao naniniwala naman sa Bible, naniniwala sa pagmamahal ni Lord at sa pagliligtas ng Panginoon. Pero bakit iba't iba klaseng pamumuhay meron ang Kristiyano? Dahil nga sa kabila ng salita ng Panginoon, may iba't ibang pagkaunawa ang mga tao patungkol sa pagmamahal at pagliligtas ng Panginoon. Kaya natin to pinag-aaralan. So, ito yung title last week, Grace
God's riches at Christ's expenses. So kung hindi nyo nahalata, acronym talaga siya. So GRACE. So ang topic last week ay ang kayamanan ng Diyos na binayaran ng ating Panginoong Hesus. So diyan nasukat kung gaano kayaman sa atin ang Panginoon. Nalaman ng tao na hindi lang mayaman ang Diyos dahil siya ang may-ari ng lahat ng bagay. O may likha ng langit at lupa. May likha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Hindi lang ganun kayaman ang Panginoon. Nakita natin na ang kayamanan niya ay hindi dahil sa kung ano ang pagmamay-ari niya, kundi sa kung ano yung kaya niyang ibigay sa atin. Parang ganyan din sa mundo natin. Maraming ari-arian, maraming pera. Pero alipin ng material na bagay o pera. Kasi isa sa mga katangian ng tunay na mayaman ay hindi ka alipin ng pera. At dahil hindi ka alipin ng pera, hindi ka takot magbigay. Hindi ka takot mawalan. Diba? Kaya ang ating Panginoon, pinakita niya ang kanyang kayamanan hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan o pagmamay-ari at kaya niyang gawin, nakita natin ang kayamanan ng Diyos kung paano niya ibigay ang kanyang kaisa-isang anak niya para sa atin. At kahit sino man sa atin, walang may kaya sa ating magbigay ng kanyang sariling anak sa kung sino man. Ang Diyos lang makakagawa po nito. Pwede nating isantabi minsan ang ating pamilya para sa paglilingkod sa Panginoon. Pero yung gawin talaga itong bagay na ito, ang Diyos lang talaga ang higit na makagagawa nito. Kaya natin ibigay yung buhay natin sa iba, sa biyaya ng Panginoon, pero yung mahal mo sa buhay, parang hindi mo kayang ibigay para sa iba. Gustong-gusto ko yung sinabi nung asawa ko last nung nagpagamot nga siya or nagpa-check up siya. Papasalamat siya sa Panginoon dahil nung nalaman niya yung sakit niya, thankful siya dahil hindi sa family member niya napunta tong sakit na ito kasi alam niyang hindi nila kakayanan. And I'm so blessed na marinig yan sa kanya. Yung ibang tanong na bakit sa akin? Di ba? Pero siya, ang sinabi niya, buti na lang sa akin nilagay ng Panginoon ito. Kasi kapag sa nanay ko, kapatid ko, di nila kakayanin to eh. Pareho din kami naiisip nung araw na yon. Ako na may iniisip ko, nung nagpapacheck up na siya, ini-interview na siya ng psychologist niya. Sabi ko, Lord, sana sa akin mo na lang binigay yan. Kasi ako kakayanin ko yan eh. Kaya kong dalin yan. Ganun lang, wala naman akong pakialam sa sabihin ng tao. Ako, dadalhin ko yan talaga. Pero ang Diyos lang talaga ang nakakaalam ng ating ikabubuti. At alam natin, minsan ang mga pagsubok ay hindi para sa ikasasama natin o ikahihirap natin, kundi para sa ikabubuti natin talaga. So may hirap mang makita, pero sabi nga sa awit kanina, we don't need to understand when we trust the Lord. Just trust the Lord. Minsan di mo kailangan maunawaan lahat. Kaya nga pananampalataya ang tawag dun eh. You trust the Lord. Hindi dahil naiintindihan mo lamang ito. Talagang naniniwala ka lang sa Kanya. So, palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng aking asawa. Palakasin natin ang Kanyang loob. We are proud of her na nasabi niya yon. Nasabi ko, grabe talaga. Iba rin talaga pag tayo ay mga Kristiyano. Mas gusto natin tayo yung masaktan imbis na yung taong pinakamamahal natin. Amen? Hallelujah. Ganyan na tayo magmahal. Ganyan magmahal ang Kristiyano. Hindi na tayo katulad ng mga unbeliever magmahal. Love yourself. Pero tayo, mas mahal na natin yung iba. Siyempre, lalo na yung pamilya natin. Kasi sila talaga yung itinakda sa atin ng Panginoon na unang mahalin sa lahat. Kaya, naniniwala ako na tayo, kaya nating ibigay yung buhay natin para sa iba, pero siguro yung iba,
yung pinakamamahal natin, hindi natin kayang ibigay para sa iba. Pero ang ating Ama, ibinigay niya ang kanyang anak para sa atin. I don't know, siguro kayo rin, isipin nyo rin. Siguro ganun din ang ating Ama, no? Nakikita niya yung Panginoong Hesus. Siguro minsan inisip niya, dapat, sana ako na lang, no? Hindi yung anak ko. Pero doon kasi nasukat yung pagmamahal ng Panginoon. Kahit yung pinakamamahal, kaisa-isa, bigain. Pag sinabing bigatin, mga kapatid, sa theology, talagang katangi-tangi, nag-iisa, wala nang katulad. Ito yung aking kayamanan. Ito yung lahat-lahat sa akin. Kumbaga, parang pag sinabing bigatin, son, ito yung lahat sa akin. Pero ibinigay ko para sa iyo. Palakpakan natin ang ating Diyos, Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. God's treasure is not His glory alone. Para makita natin ang kayamanan talaga ng Diyos, yung kanyang kaisa-isang anak, si Jesus, ang buhay niya. Hallelujah. So, God's riches at Christ's expenses, and we call that grace. Maganda yung natutunan natin last time kay Brother Renz when he said na ang hustisya ng Panginoon, pinagkaiba ng biyaya sa awa. Diba? Pag sinabing kinaawaan ka ng Panginoon, kumbaga parang pinatawad ka lang, pinalagpas lang. Pero pag sinabing biyaya ng Panginoon, hindi lang niya pinalagpas o kinalimutan yung kasalanan mo. May ginawa pa siya para mapatawad at makalimutan yung iyong kasalanan. Na sa kabila ng ating kasamaan, hindi lang tayo pinatawad, ginawan pa tayo ng dakilang kabutihan ng Panginoon. Pero wag natin kakalimutan yun na hindi lang siya gumawa ng mabuti. May kabayaran pa rin talaga. Hindi madaling gumawa sa lahat ng kabutihan, ito ang pinakamahirap sa lahat ng kabutihan. Yung ginawa ng ating Diyos para sa ikaliligtas na ating kaluluwa. And as we study this biyaya o grace, natutuwa ako na may ilan sa atin talaga nagkakaroon ng impacto sa buhay natin. And yung iba nga nag-share na maganda yung na-share ng isa nating kapatid sa GC, sabi niya, grace is not free. Hindi talaga to libre, binayaran talaga. That's true. Talagang totoo nga talaga naman yon. Hindi lang to libre. Pero kung iisipin mo, tinanggap mo talaga to ng libre. Pero di talaga libre. So how come? Di ba? Paano? Doon pa lang sa idea na yon. Libre, pero binayaran, binigay sa iyo. So yan ang biyaya ng ating Diyos. Hindi natin pinaghirapan. Binigay sa atin at hindi lang binigay, binayaran pa. At hindi lang binayaran, yung binayad pa niya, yung kaisa-isa niyang kayamanan, yung kanyang anak. Grabe, palalim ng palalim to, itong biyaya na ito. Ito ang maghuhubog talaga sa atin. Ito magbabago ng pananaw natin, pag-iisip natin, pamumuhay natin. Kahit din ako na habang nagpo-focus tayo sa biyaya ng Panginoon, talagang nagkakaroon ka ng fear and trembling talaga. Sa Word of God, sa pamumuhay mo, talagang nagkakaroon ka ng pagsisigasig na, Lord, I want to thank you. Gusto kitang paglingkuran. So, Grace, let's, next slide. Balikan natin pa rin para nasariwa sa atin. So, ang grace ay from the word charis or charis. And yung charis naman from the word chairo, to rejoice. Pag sinabi daw grace, in Greek word charis yan, doon nakuha yung word na charity. Ulitin ko sa inyo. Kapag may pulube na nanghihingi sa inyo, wala siyang karapatan na magalit kapag hindi nyo siya binigyan. Ulitin ko po. Kapag may nanlilimos sa inyo na pulube, wala siyang karapatan
na magalit kapag hindi nyo siya binigyan. Dahil hindi mo naman responsibilidad talaga na bigyan siya. Pero pag binigyan mo siya, isang bagay yun na tinanggap niya na dapat ay hindi niya tinatanggap mula sa iyo. Kaya nga nakakainis yung mga pulubi, no? Pag may nanghihingi, nagagalit. Aba, bakit? Sino ka ba? So, responsibilidad ko bang buhayin ka? Nanghihingi ka na nga lang. Di ba? Minsan may ganun pa tayong mga linya. Binigyan mo na 5 piso, ayoko niyan, 10 piso. Aba, matindi ka. Nanlilimos ka na nga lang. Ibig sabihin, pag sinabing limos, humihingi ka ng isang bagay na hindi mo pinaghirapan. Humihingi ka na isang bagay na pinaghirapan ng iba. Pinagtrabahuhan ng iba. Kaya tayo, ganyan din ang estado natin sa Panginoon. Tayo yung mga pulubi noon. Ang tawag pa nga sa atin, hindi lang pulubi, mga maruming basahan. At kahit na tayo ay hindi pansinin ng Panginoon, dahil sa ating pagkakamali, hindi isang masamang bagay yun, mabuti yun. Dahil in the first place, ginawa na tayo ng mabuti ng Panginoon. Ang sinukli nating kasamaan. So it's a good thing, fair enough, tama lang yung walang problema doon. Pero ito kasi ang biyaya ng Diyos. Ito ang pinagkaiba ng biyaya. Ang biyaya ay tumatanggap ka ng higit pa sa dapat mong tanggapin. Kaya nga kung babalikan natin itong pinag-aralan natin last week, sinabi natin na minahal na tayo ng Panginoon eternally. Si Eva at Adan was loved eternally by God. Bago sila likhain, mahal na sila forever by the Lord. Nung nabuhay na sila, minahal sila ng walang hanggan ng Panginoon. So that's eternal love. Pero kulang pa yun sa kanila. And may I say to you, sa akin at sa ating lahat, we are all, Adam and Eve are representative. Kung tayo din sa Eva at Adan, ganun din ang gagawin natin sa Diyos. Talagang sila lang yung representative. Galit na galit tayo kapag hindi nasusuklian yung atensyon na binibigay natin. Halimbawa, nagmahal tayo. Bakit ba? Mahal kita, bakit di ka man, pag may ginawan nga natin ng mabuti, di ba nagagal tayo pag di ka nagte-thank you? Ba naman to, hindi man lang mag-thank you. Sa mga in love dyan, may mga partner. O sa may mga asawa, di ba nasasaktan tayo kapag hindi tayo minamahal pabalik? We call that unfair, di ba? Kaya nga galit tayo sa, sino ba may manlulokong artista? Galit tayo sa mga ganon. Di ba? Galit tayo kay John Lloyd. Galit tayo kay JR. Ay, kala ko artista. Kasi nga, it's not right. Mali yun. Ang dapat, kapag ikaw nagmahal, masuklian ka ng pagmamahal. Kung ang Diyos, minahal tayo ng walang hanggan, dapat ang isukli din natin pagmamahal na walang hanggan. Pero kapatid, kulang pa yun sa atin. Ganon tayo katindi. Ganon ako, kawalang utang na loob sa Panginoon. Kulang pa sa akin yung walang hanggang pagmamahal ng Panginoon. At kailangan ko pa ng biyaya niya para mabuhay lang ako. Kung merong sukdulang biyaya ang Panginoon, kasi merong sukdulang kasamaan ang tao. Piruin mo, yung walang hanggang pagmamahal, nasukdulan pa natin yun. Eternal love yun, ha? Kulang pa sa atin yun. Salamat sa biyaya ng Panginoon, kaya tayo buhay ngayon. Yung walang hanggan na yun, dinagdagan pa niya ng isang sukdulang biyaya. Pero kaya sinabing one, sukdulan, isa na lang. Hindi na pwede pang dalawa pa. Papako pa uli natin si Jesus? Uli na yan, mga kapatid.
Kaya palakpakan mo ang Diyos dahil sukdulan ang biyaya niya sa atin. Napakasukdulan ng ating kasamaan sa Diyos. Hallelujah. Napakabuti ni Jesus. Ito, it refreshes us na parang nagpapaalala sa atin. It humbles us. Diba? Parang, Lord, ganyan ka pala magmahal. Gusto ko maglingkod sa iyo. Gusto ko itang mahalin. Gusto ko i-alay lahat sa iyo, Panginoon. Kasi naaalala natin yung biyaya ng Panginoon na hindi dapat nating tanggapin. Amen? Nagkakaroon ka bang kagalakan sa puso mo? Kasi nalilimusan ka. Ngayong oras na ito, nililimusan ka ng Panginoon para kang pulubi, nangihingi ka, binigyan ka ng isang bagay na hindi mo dapat tanggapin at isang bagay pa na hindi masukat. Grabe. Biruin mo, nanlimos ka lang, binigay sa'yo. Ano bang sa tingin mo na sobra-sobra na parang hindi na masukat? Nanlilimos ka lang, binigyan ka ng house and lot. Grabe naman yon. Ang tawag doon, kabaliwan. Sa tao, kabaliwan, pero sa Diyos, pagmamahal. Nararamdaman ko yung pagmamahal ng Panginoon. Parang gusto ko na lang umupo, umiyak eh. Mahirap talaga, pag nagtuturo ka, ikaw talaga, tatouch ka rin ni Lord. Yung nangihingi ka lang, hindi ka naman nag-expect kung bibigyan ka o hindi. Siguro, binuksan ko yung bintana ng sasakyan ko, tapos binigyan ko siya ng cheque, 1 million, oh. Simula ka sa buhay mo. Sana all, no? Kapwa. Sana all, pulubi na lang. Kaya tanda mo kapatid, lahat tayo pulubi sa Panginoon. Nililimusan. Kaya ano nararamdaman natin? Aaramdam tayo ng joy, napaparejoice tayo, na parang hindi mo maiwasan maging masaya. Talagang, Lord. Yung iba man, hindi nakangiti, pero yung karamihan sa atin, umiiyak, pero iyak ng kagalakan eh. Iyak ng satisfaction na parang sino ako. Para gantuhin ng Panginoon. Amen? That's grace. At ang pinagkaiba ng biyaya ay para sa lahat ng tao, pero hindi para sa lahat. Kaya nga sabi ko sa inyo, parang pulubi to. Depende. Kung choice to ng Panginoon, hindi niya binigay sa lahat. Hindi niya binigay sa mga hayop, hindi niya binigay sa anghel. Binigay niya lang sa tao. Hindi siya nagkatawang anghel para iligtas ang mga anghel. Nagkatawang tao siya para iligtas ang mga tao. So, ibig sabihin, ang biyaya hindi para sa lahat ng likha, pero para sa lahat ng tao. Amen? It's open for all men. O, parang gusto mong pumalakpak sa Panginoon. Amen, no? Parang, come on, Lord, love me, mahalin mo ako. Sabihin mo sa kaluluwa mo, ganunin mo, turuan mo, God, come on. Make me feel I'm in love with you. Make me feel I'm loved. I'm special. I'm valuable. That's the grace of God. It's a breather. Kumbaga, nakakahinga ka ng maluwag. Kasi for all these days, isang buong linggo, inisip natin, sarili natin, di ba? Paano magtrabaho, paano magsikap, paano ganito. Ngayon naman, naaalala natin anong ginawa ng Diyos sa atin. Nakapagpahinga ka ba? Di ba? Sarap magpahinga sa pagmamahal, presensya ng Panginoon. Ang dami nating kinatakutan mga nakaraang araw. Dami nating inisip. Tapos all those every second, biyaya pa rin ng Panginoon talaga. Nagmamahal sa atin. So, ganyan ang biyaya ng Diyos. Hindi para sa lahat, kundi sa pagpipili ng ating Diyos. Free but priceless. Ito sa lahat ng libre, itong walang katumbas. Grabe. Kung meron man tayong tatanggapin na isang malaking bagay, parang worth it kahit suklihan mo ng konti, di ba? Pero libre lang ito. Binigay sa iyo ng Diyos.
Kahit pag-aano tayo, minsan nagmamalaki, sinasantabi natin siya. I don't care who you are, anong estado mo ngayon. Pero ito, binigay sa'yo ng libre ng Panginoon. Meron ka mang grateful heart o a prideful o boastful heart, it doesn't matter to the Lord. Bibigay niya to kahit sino ka pa. Libre! Pero binayaran ng dugo ng kanyang anak. It's unfathomable. Dito, pag libre kasi wala namang value eh. Diba? Pupunta ka sa supermarket, free taste, maliit lang naman yun. Kakainin mo, di naman malulugi kumpanya. Ano pa mga libre dyan? Libreng sakay, di ba? O ano pang libre. Pero sa lahat ng libre, ito ang libre na walang kasing halaga. Kaya wag kang poverty mentality, ha? O isipin, mahirap ka lang, napakayaman mo. Mo sabihin, ito lang naman ako eh. Taga-tondo lang ako, ito lang pinag-aralan ko. Buong buhay ko, ganito na ako. Hindi, kapatid. Hindi yun ang katotohanan sa'yo. Ang katotohanan sa iyo ay hindi nakabase sa kung sino ka, anong meron ka, at ano yung magiging meron ka sa pag nagtrabaho ka o naghirap ka. Ikaw ay mayaman dahil sa kung ano ang binigay sa iyo at tinanggap mo sa Panginoon. Napakayaman natin. Kaya pag lumalalim yung pagkaunawa natin sa grace, kahit kaninong tao, nakakaharap tayo eh. So alam mo, you know, your confidence, I am love. I'm special. It's an antidote sa mga depressed na tao talaga eh. Hindi natin maiiwasan, malulungkot talaga tayo, di ba? May mga, lalo na ngayon, nadidiscover talaga mga mental problem, emotional, psychological, physical, financial, di ba? O ngayon, karamihan sa atin, nadidiscover tayo, meron palang financial problem. Dati wala nun ah. Di ko alam yun. Pero now you discover, but this is the antidote. Yung malaman mo na ikaw ay napakayaman dahil sa biyaya ng Panginoon. Woo! Hallelujah. Next slide. Napakaganda ng biyaya ng Panginoon. Amen? Kaya pag nasa biyaya ka ng Panginoon, handang-handa ka ibigay lahat talaga eh. Nasa kainitan ka talaga ng biyaya ng Panginoon. Nandun ka sa puntong gusto mo agad suklian ng biyaya ng Diyos. So in Titus chapter 2 verse 11, ito rin daw ang biyaya ng Diyos. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. So yan ang unang paliwanag. Ano ang biyaya? Nagdadala ng kaligtasan. Next, ang kaligtasan daw ay training us to renounce ungodliness and worldly passion. So, ang biyaya ng Diyos, aalisin ka niya sa anumang karumihan, anumang kasalanan, anumang mga kahinaan, kaya kang iligtas ng biyaya ng Panginoon. Pwede mo sabi, Amen? Amen. Diyan nagsisimula yan sa pag-Amen. Kahit hindi mo pa nararanasan. It starts in the declaration, profession of your mouth. And to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. Meron tayong mga hinahanga ang mga tao na parang gusto kong maging katulad niya sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? And that's, lalo na kung bago ka lang sa Panginoon o kakabalik mo lang sa Panginoon, minsan parang napapaisip mo, sana dati pa ako nagsimula sa Diyos. Sana hindi ko na ginawa yung mga maling decision ko. Pero alam mo kapatid, sa biyaya ng Panginoon yan. Kaya kanyang gawing ganito. Sa biyaya niya lang. Next. Waiting for our blessed hope. So ito doon nagtuturo sa ating maging magantay sa pag-asa natin hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Next. Who gave Himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for Himself for a people for His own possession who are zealous for good works. So, ang biyaya ng Panginoon, ito daw ay nagtatanggal sa atin sa kawalan ng direksyon o lawlessness. Pag walang batas, walang direksyon, kung ano na lang gagawin mo, di ba? At ito rin yung naglilinis sa atin. Tingin ba sarili mo, sobrang dumi mo na, di ba? Minsan, kahit din ako,
May mga pagkakataon, ang hirap lumapit sa Diyos sa banal. Kasi alam mo, banal siya eh. Pero ang biyaya ng Diyos naglilinis sa atin. Sige, tignan mo yung katabi mo. Marumi na ba? Oh, wag ka mapanghusga. Malinis yan. Para sa mga tumatanggap ng biyaya ng Panginoon. Next. O, yan na. Yung kabuuan. Yun daw ang biyaya ng Diyos. Ngayon, bakit sinabi yon ng Diyos? Bakit ganun daw ang biyaya ng Diyos? Kasi ang biyaya ng Diyos, hindi ka lang niligtas. Kundi ang biyaya ng Diyos, ito rin yung magtutulak sa iyo upang manatili sa iyo yung kaligtasan mo. Ito yung magpupush sa iyo para hindi ka makagawa ng mga pagkakamali upang manlamig sa pananampalataya, upang makalimutan mo kung gaano ka kamahal ang Panginoon. Ang biyaya daw ng Diyos ay ito yung kikilo sa isip at puso mo upang maglalayo sa iyo sa mga sitwasyon, mga tao na nasisira sa iyo, sa kinabukasan mo o pamilya mo. Dati nga, naikwento ko sa asawa ko. Sabi ko, dear, alam mo, minsan din talaga lalaki pa rin talaga. Pag may mga bagay na biglang temptation, alam ko na hindi na sa akin eh. Pero bigla na lang dumadating kasi hindi mo iniisip, biglang may negative. Ang tawag nila doon, intrusive thoughts eh. No? Tama ba? Tama ba? Yun ba yung term nun ngayon? Intrusive. Yung bigla ka nag-isip ng negative thing na parang out of nowhere. Parang bigla kang, intrusive thoughts. Kamatid, hindi lang intrusive thoughts yun, temptation ni Satanas yun. Kasi nga, bago naisip mo, buo na yan eh. Kumbaga, pinabanal ng Panginoon. Ngayon, ang gagawin ni Satanas, bigla siya magpupukol na magte-tempt sa iyo ng mga negative things. Kaya sabi ko sa asawa ko, alam mo, minsan dir, pag may temptation ako sa ating dalawa, si Satanas biglang dumarating, gustong sirain yung pagkahumaling ko sa iyo, yung ikaw lang yung babae sa mata ko. Alam mo, nire-review ko agad eh. Iniisip ko agad, ikaw Satanas, sisirain mo talaga yung pag-aasawa ko eh. Sisirain mo yung anak ko, sisirain mo yung pamilya ko, kinabukasan ko, yung ministry ko, walang niya ka talaga, Satanas. Lumayas ka na. Ganon, pag may temptation, kinukompronta ko agad eh. Ikaw to eh. Gusto mo sirain na kami mag-asawa, no? Gusto mo sirain bawat pamilya sa church namin. Gusto mo akong gawing adulterer. Lumayas ka. Huwag mo sirain yung magiging future ng mga anak ko. Kailangan nila ng tatay na matino. So, yun daw ang biyaya ng Panginoon. Hindi ka lang niya niligtas, kundi sa kasalukuyang panahon, bibigyan ka niya ng lakas, imomotivate ka niya, bibigyan ka niya ng gana, kagalakan, enjoyment, excitement, at sa panahon na lulungkot ka, iko-comfort ka niya. Diba? Grace to grace. Grace covers all things talaga. Kaya nga, sa biyaya lang ng Panginoon, kung may nakatayo man, may nakaupo, sa biyaya lang ng Panginoon. Kaya walang maipagmamalaki ang sino man. Hallelujah, no? Ang ganda ng biyaya ng Diyos. Kaya may tinatawag tayong assurance of salvation. Kasi dahil sa biyaya ng Diyos, meron tayong kasiguraduhan sa ating kaligtasan. So, tatanungin ko kayo, alam nyo itong assurance of salvation o eternal security. Pwede mong tanungin ilang segundo yung sarili mo, ano ba pagkakaintindi ko sa assurance of salvation? Anong pagkakaunawa mo pag sinabing sigurado sa langit ako? So, isa sa mga bagay na alam ko sa Panginoon ako basta naniniwala ako kay Kristo. Amen? That's we call assurance of salvation. Ang mga naniniwala kay Kristo ay naligtas na, hindi sa ayon sa ating ginawa. Kaya nga, dahil kung ayon sa ating gawa, hindi sigurado kung sa langit tayo o hindi. Amen? Kasi pwede tayo magkamali in the future eh. Kaya walang assurance of salvation kung ang kaligtasan ay ayon sa tao. Kasi ang tao nagbabago. Ang Diyos lang ang hindi nagbabago. Amen? Palakpakan natin ang hindi nagbabagong Diyos. At yun ang ating unang bullet. Ang assurance ng salvation natin na hindi ayon sa katapatan ng tao, kundi sa katapatan ng ating Panginoon. Sa next first bullet, laktawan muna natin yan. Sige, laktaw pa isa. Ayan, faithfulness of God.
The saying is trustworthy. Sabi niya, ito, maaasahan to. Parang sinasabi din na sa New Testament, no? Totoo ito. Mahirap paniwalaan, pero kailangan mong paniwalaan. Sinabi niya, ito, totoo to. Mapagkakatiwalaan to. Minsan, siguro may mamamatay ng isang Kristiyano, kala niya, impyerno na siya, magulat-gulat siya, sa langit pala siya, di ba? Kasi nga, trustworthy. Maaasahan to. So, sabi niya, for if we have died with Him, we will also live with Him. If we endure, we will also reign with Him. If we deny Him, He will also deny us. So parang give and take, no? Positive, negative. Pero tignan nyo sa last part. Parang biglang nag-iba. If we are faithless, He remains faithful. Hallelujah. Sa panahon daw, sabi niya, kung namatay siya, namamatay din tayo, yung dati natin pagkatao. Kung magtitiis tayo, magtitiis din siya sa atin. Mananatili siya. Kung ipagkakanulo natin siya, ititinay niya rin tayo. Pero ang ganda nung last part. Biglang parang, possible kung madinay ang Panginoon. Pero biglang binawi. Hindi dahil sa binawi niya, kundi dahil ito. Sa panahon na i-deny mo siya, sa panahon na magiging faithless ka, sa panahon na makakalimutan mo siya, sa panahon na manlalamig ka, sa panahon na makakagawa ka ng mga bagay na kahit tao hindi ka kayang patawarin, pero kung manunumbalik ka sa Panginoon, He remains faithful. Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos sa bagay na yan. Grabe! Walang ibang Diyos sa ganyan. Si Jesus lang, si Yahweh lang, ang banal na Espiritu lang. Salamat dahil siya ang Diyos. Salamat dahil ikaw ang Panginoon. At gustong linawin sa atin ng Panginoon, there are times we will become faithless. Pero salamat sa Panginoon, kahit na tayo biglang mag-zero yung ating pananampalataya, as long na buhay pa tayo at lumalapit sa Panginoon, He will remain faithful. He will restore you. Kung tatanggapin mo lang tong biyaya na ito. Kahit paanong nagawa mong pagkakamali. Si Hitler nga ilang milyong tao pinatay niya. Kung tinanggap niya lang si Jesus, sigurado nasa langit din yun. Tayo nga, hindi pa tayo nakapatay. Diba? Siguro nagsinungaling lang tayo, o nagbisyo lang, o sa isip pa lang. Diba? Hindi pa ganun. Yung nagawa natin pagkakamali, kasi nga, hindi ayon sa gawa ng tao. Ang ganda ng pagliligtas ng Panginoon, ganda ng biyaya niya. Dahil kung ayon to sa gawa ng tao, wala nang maliligtas dito. Walang assurance of salvation, walang kasiguraduhan. Kasi ang tao pwede magkamali, hindi kasigurado. Pero si Lord, sigurado. Sigurado ka sa Panginoon, hindi to nagbabago. Sigurado to. Kaya ang assurance of salvation mo ay dahil sa katapatan ng Panginoon. Kung bakit ka sa langit, dahil sa katapatan ng Panginoon. Tapat siya sa atin. So season lang to, maging faithless. Kasi talaga namang ang mga niligtas ng Panginoon, dadat na niya yung may pananampalataya, i-restore niya yan. Ayun naman ang kagandahan sa Panginoon. Kung manunumbalik ka, kahit pa 1 second yan Kasi bigla ka na numbalik, talagang sa paghahari ka ng Panginoon. Sa kaharian ka niya. Kung ang tao umay na sa atin, di ba? Parang minsan pamilya natin, parang pagod na maniwala na sa atin. Pero ang Diyos kasi, He remains faithful No? Hindi sinabing may 1 second, di ba? Kahit 1 second lang siguro, nakakatakot. Mamaya, matsambahan ako ng 1 second na yun. Pero He remains faithful. He never changes. That's why we have assurance of salvation. Kung tinatanggap mo ito, tanggapin mo. Kasi kahit naman faithful ang Panginoon, kung tinatanggihan mo siya at ayaw mong tanggapin, walang epekto sa iyo to. Regalo ito, biyaya to. Ibig sabihin, binibigay. May mga pulubi, nakakainis na binibigyan mo pa, ayaw pang tanggapin, di ba? Mga mapagmalaking pulubi. Binibigyan mo na, parang gusto mo lang tulungan. Meron talaga gano'n, kasi meron ako dyan, parang isang pulubi dyan, may problema siya sa pag-iisip. Parang sa lahat ng tao, inis siya sa akin. Pag nakikita niya ako, lagi niya ako, ikaw niya yung pulubi dyan. Bibigyan ko siya tinapay, hindi ako pulubi.
Pero diyan naman siya natutulog sa kalsada, tapos wala naman siya trabaho. Huwag mo nga akong bigyan. Hindi ako pulubi, ha? Ginaganon niya ako. Ganon din, ang biyaya ng Panginoon. Binibigay sa'yo, pero ayaw mong tanggapin, o hindi mo talaga matatanggap. Kaya tanggapin natin ang biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Kahit sino ka pa, tanggapin mo. The more na makita mo na hindi ka deserving, the more you need to receive it. Ulitin ko. The more na nakikita mong hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos, dapat lalo mong tanggapin. Kasi kung lalo mong hindi mo tatanggapin, mas lalo ka dapat talagang makatanggap ng pagdurusa. Buruin mo, binigay na sa'yo yung anak ng Diyos, tapos hindi mo pa rin tatanggapin. Ikaw nga, pag may binibigay ka, di ba? Tayo nga, mademand sa pagmamahal, eh. Demand na demand tayo ng pagmamahal sa magulang natin, sa pamilya natin, kapatid natin. Di ba? We demand love, eh. Because we are creature beings, we need love. Kailangan talaga natin ng pagmamahal. Oh, ba't itong pagmamahal ng Panginoon? Di ba? It's not controlling love. Hindi yan nangongontrol ng pagmamahal. Wala ka, no choice ka, kailangan mo kumahal. Hindi ganun, kabatid. Mali yun. Kasi ang taong hindi kayang tanggapin pagmamahal ng Panginoon, hindi lang bukas, hindi mo lang nauunawaan. Hindi mo lang siguro alam gaano ka kamahal ng Diyos. Kasi kung alam mo kung gaano ka kamahal ng Diyos, kung bubuksan mo lang yung mata mo, kahit gaano kaganda isang regalo, kapatid. Kung hindi mo titignan, talagang hindi, kahit ano pa ibigay mo, hindi ko tatanggapin. Subukan mo kaya munang tignan. Subukan mo munang titigan. Alamin kung gaano kaganda tong binibigay ng Panginoon sa'yo. Saka mo sabihin, ayoko niyan. Okay? Yung biyaya ng Diyos. Tanggapin natin. Huwag tayo magmalaki. Siya may hawak ng buhay natin. Next. Relationship with God. Ang ganda rin na itong part na ito. Sa John 1:12-13, But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name, who were born not of blood, nor the will of the flesh, nor the will of man, but of God. So ito ang assurance of salvation. Ito yung bakit siguradong sa langit ka pupunta. Halimbawa, si Chin ay bibigyan ko ng isang bagay. Chin, sa iyo na ito. At tinanggap ni Chin. Ngayon, ang pinagkaiba ng pribilehiyo at karapatan, halimbawa, binigay ko kay Chin to. Chin, lapit ka nga muna para makita ka nila. Para mas na-visualize natin. Chin, sa iyo na ito. Ngayon, Chin, akin na yan. Akin na yung binigay ko sa iyo. Akin na. Okay. Balik ka na doon, Chin. Salamat, binalik mo. Ang tawag dyan, pribilehiyo. Binigay sa'yo, pero may karapatan siyang bawiin yung binigay niya sa'yo. Ito pinagkaiba ng karapatan. Ate Valerie, tayo ka dito. Ito pinagkaiba ng karapatan. Valerie, binigyan ka ng karapatan maging anak ng Diyos. Sa'yo na ito. Tanggapin mo. Tinatanggap mo ba? Sige. Ganito pinagkaiba ng karapatan sa pribilehiyo. Pag hinihingi ko sa kanya, hindi niya pwedeng ibalik sa akin. Bakit? Karapatan niya yan. Akin na, Valerie. Akin na yung kaligtasan. Hindi, karapatan mo yan. Huwag mong ibibigay. Karapatan mo yan. Kahit pa ako nagbigay niyan, dahil binigay ko na sa iyo yung karapatang maging anak ng Diyos ng isang buhay na walang hanggan, ang sasabihin sa akin ni Valerie, binigay mo na sa akin to, karapatan ko na to. Lord, pero hindi syempre, din naman gagawin ng Panginoon yan. Ini-elaborate ko lang sa inyo kung ano yung karapatan. Salamat, Valerie. Kapatid, ito ang assurance of salvation. Karapatan mo ito. Nasa iyo na ito kung bibitawan mo o hindi. Pero, kung sa Panginoon lang, hindi niya kukunin yan. Nasa iyo na yung karapatan. Kung tatanggapin mo at sa oras na tinanggap mo, kung bibitawan mo pa. Kasi hindi alam natin na pag sinabing karapatan, hindi mo pwedeng bawiin yun. Kahit si Lord, magiging sinungaling noon. Binigay ko sa iyo yung karapatan, akin na yan.
Hindi karapatan yun. Kaya nga hindi binabawi ni Lord. Kaya nga ang tawag diyan, kasiguraduhan, eternal security. Secure yung eternal life mo kasi nasa iyo yung karapatan. Nasa iyo yung pangangalaga ng kaligtasan mo. Galing sa Diyos pero binigay na sa iyo ng Diyos. Sana wag niyo ma-misinterpret to. Wala na ito sa Diyos, nasa iyo na. Binigay niya na yung karapatan sa iyo. Kung anong gagawin mo sa kaligtasan mo. Kung sa Diyos lang, wala na siyang magagawa, binigay niya na eh. Yung karapatan. Parang lisensya lang yan, di ba? Pag inuli ako, pribilehiyo lang ang lisensya. Pwedeng kunin ng gobyerno. Pero human rights ba? Pag sinabing human rights, wag mo mong patayin, di ba? O hindi pwede. Kasi karapatan ko to. Meron na nga animal rights, di ba? Kahit na hindi nakakaunawa ang mga hayop, pero on behalf of men, sila yung nagtatanggol sa mga hayop. Ayun ang ibig sabihin ng iyong eternal security. Kahit ang Diyos mismo, inalis niya na yung kamay sa kaligtasan mo, inilagay niya na sa iyo. Yung karapatan. Ngayon, hindi dahil sa binigay niya sa'yo, wala na akong pakialam dyan, ikaw na bahala dyan. Hindi, itong maganda sa biyaya ng Panginoon. Bibigyan kanya ng kapangyarihan at lakas para ingatan ang kaligtasan mo. Biruin mo, no? Hindi siya yung, bahala ka na dyan, ha? Pag hindi maganda nangyari dyan, kasalanan mo na. Hindi pa rin ganun, eh. Napakamabiyaya ng Panginoon. Sa'yo na yan. Binigay ko na sa'yo yan, ha? Wala na akong dyan, kung ito may iwawala mo, hindi. Pero, gagabayan kita para ingatan mo yan. Bibigyan kita ng lakas. Bibigyan kita ng karunungan. May Word of God. Merong fellowship. May church. Nandito yung presence ko. Grabe. Kaya wala tayong mapagmamalaki kahit nasa atin yung karapatan. Wala pa rin talaga. Sa biyaya pa rin ng Panginoon. Amen? Kaya sukdulan na lang talaga yung mga taong tataligod pa sa pananampalataya nila sa Panginoon. Kaya kapatid, ingatan mo yan. Nasa iyo na yan. Kahit mismo ang Diyos, binitawan niya na yan, hindi ganun katotoo ang Panginoon. Nung binigay niya yung karapatan, hindi na siya pwedeng, hindi niya nababawiin talaga yun. Kasi binigay niya na yun. He is faithful. So, enjoy your salvation. Enjoy your salvation. Always think about it. Fall in love with your salvation. Ingatan mo. Pag may mga taong nagiging dahilan, bakit nakakalimutan mo yung kaligtasan mo, layu-layuan mo yung influensya nila sa iyo. Don't cut off people, cut off their influence. Siyempre, parang grabe ka naman, no? Layuan niyo ako. Hindi, cut off their influence, not the people. So, ingatan mo. Lagi kang paborito natin, di ba? Kung meron kang ticket ng loto na nanalo ng jackpot prize, anong gagawin mo sa ticket ng loto na yon? Although, syempre, para sa atin, hindi tama ang loto. Pero, kasi, yun yung parang libre, di ba? Although, binili mo pa yung ticket na yon. Halimbawa, hindi, na lang, cheque na lang. Binigyan tayo ng cheque. 1 billion. Ang gagawin mo sa cheque. Kaso, mawi-withdraw mo 1 week. Babantayan mo, di ba? Di ka makakatulog, ano? Siguro, mapaparanoia ka pa niya, di ba? Baka mawala itong ko. 1 billion to. Ito magbabago ng buhay ko. Cheque lang yan, kapatid. Ayan yung pinagtataka rin natin sa ating mga sarili. Ako rin nagtataka din ako sa sarili ko, eh. May mga material na bagay na kaya tayong baguhin, eh, no? Ito, bibigyan kita isang 1 billion. 1 million lang para medyo realistic. Basta mag-devotion ka. Mag-devotion ka 1 year. Hindi, 6 months, consistent. Magbasa ka ng Word of God. 1 million sigurado ibibigay ko sa'yo, Tinay. Deal or no deal? Kahit din ako, di ba? Parang, na yan eh. Cash na yan. Maging practical na tayo, maging realistic, di ba? Baka pagka hindi pa nagigising diwa mo, nagde-devotion ka na, di ba? Diba naginip mo, Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want.
Hindi ka pagising, nagde-devotion ka na, Ate Janet, di ba? 1 million lang yun. Pero kapatid, itong biyaya ng Panginoon. Pero kasi sa material, temporary changes lang kasi. Ang grace kasi ni Lord, yung changes from within talaga eh. It changes from inside. Kaya minsan hindi talaga perfect eh. Pero consistent yung growth. Ganun talaga eh, di ba? Minsan nakakaya ako rin, nare-realize ko rin eh. Alam mo, Lord, minsan nagbabago ako, basta bigyan lang ako ng pabor ng isang tao. Eh, last week nga pala, ito nabanggit ko, kaya pala. Yung si nanay, yung mami ni, Camille, ilang beses akong tinawag na pogi. Ang pogi mo ngayon. Pogi ka. Ang pogi mo, pastor. Paalis na lang kami. Uy, pogi! Sabi ko, parang hanggang kanina umaga, iniisip ko, pogi ba ako? Parang gusto ko magpagupit. Kasi parang alam mo yun, parang, ano lang yun, tao lang yun Yung parang may epekto talaga, di ba? Hindi ka pa ginawa ng talagang sinabihan ka na ng pogi. Parang nagkakaroon ka ng pagbabago. Alam mo kapatid, grace can changes us from within. Huwag kayong mawala ng pag-asa na may pag-asa ba ako? Kasi nungalingan ni Satanas yan. You can be changed by the grace of God. Just give your focus. Bigyan mo ng panahon, bigyan mo ng atensyon. Talagang sigurado ako magbabago buhay mo. Baka ikaw handa ka ng mapako sa krus, ako hindi pa rin. Basta bigyan mo lang ng panahon. Bigyan mo ng nararapat na pagsunod. Sundin mo. Subukan mo. May mangyayari sa buhay mo. Kulang lang tayo ng atensyon sa Kanya. Nandyan lang ang presensya ng Diyos. Depende lang sa'yo kung saan mo gustong bahagi ng bagyo. Gusto mo sa mata ng bagyo o sa gilid ng bagyo. Sa atin lang yun. Sa biyaya ng Panginoon. Amen? So, ang gusto ng Panginoon sa atin, ang assurance of salvation is relationship with God. Gusto niya tayong maging anak, pamilya, bahagi ng royal family. Doon natin masasabi na sigurado tayo na tayo ay may buhay na walang hanggan. Hindi dahil ikaw ay tao, pinanganak ka sa laman o dahil sa dugo. Hindi rin dahil sa will of man or will of the flesh. Makita mo, no? Ito, grace. Kung bakit ka may buhay na walang hanggan, hindi sa iyong kagustuhan lang o dahil sa kagustuhan ng laman o ng tao, ito'y kagustuhan ng Diyos una sa lahat na nagiging kagustuhan mo na lang din. Hallelujah. Amen? Grabe, life-changing talaga ang biyaya ng Panginoon. For all season of our life talaga to. So next, confidence in God. Yan din ang assurance. May kasiguraduhan ka. Ayan ang madalas natin take for granted na natin as born again. Yung hindi na tayo takot mamatay. Hindi na tayo basta-basta nadadala ng pagsubok. Alam mo, minsan dapat maging thankful din tayo kapag may malaki tayong pagsubok eh. Kasi dati maliit na pagsubok, grabe tayo gumawa ng pagkakamali, di ba? Ngayon, malaking pagsubok na, hindi, lalaman ako to. Hindi ako gagawa ng mali, mananatili ako sa paggawa ng mabuti, mananatili ako sa Panginoon. Because you have confidence in the Lord. It builds your confidence. Sigurado ka. Kaya ka lumalaban sa buhay dahil alam mo, lalaban sa iyo ang Panginoon. For I am confident of this very thing, that He who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. Hallelujah. Grabe, no? Kaya ako sigurado dahil alam ko tatapusin ni Jesus tong mga pinagdaraanan ko sa buhay. Sa huli, siya rin naman kaharap ko eh. Sino dito naniniwala na sa huli si Jesus ang sasalubong sa kanya? At kilala mo tong si Jesus na ito. Alam mo na mahal ka nito. Alam mo na walang nagmahal sa'yo ng ganito, hindi ang asawa mo, hindi ang anak mo, kundi ito lang ang nagmahal sa'yo ng ganito. Siguro yung pagmamahal ng pamilya, nakatulong yan para maalala mo yung pagmamahal ng Diyos. Pero siya lang ang nagmahal sa atin ng ganito. At ito yung aharap sa atin sa uli. Kung meron mang pinakamaawain, pinakamahabagin, pinakamababang loob na tao, walang kasing katulad ang kahabagan ng Panginoon sa tao. Kaya alam natin sa uli, siya ang haharap sa atin.
Kaya sigurado tayo. Tatapusin ito ng Panginoon. Hindi niya lang to tatapusin. Tinapos niya na ito, di ba? Tapos na ito. Sinigaw niya nga sa cross, tetelestai, di ba? Tetelestai. It is finished. Tinapos ko na ang lahat. Kahit pa magkamali ka, tapos na sa akin yan. Kung hihingi ka ng tawad, patatawarin kita kasi tetelestai. Tapos na ang gera ng buhay mo. Tinapos ko na yan. Hindi, Lord, kasi magkakamali ako, kaya di nala ako manunumbalik sa'yo. Hindi, tapos ko na yan. May malaki akong pagsubok, Panginoon, di ko kakayanin, tapos ko na yan. May mga Kristiyano, alam niyo, bawat pagsubok natin, lahat yan, sapat yan sa kakayahan natin. Hindi niya tayo bibigyan ng higit sa ating makakaya. Maniwala ka. Hindi niya papahintulutan. Ang isang magulang, hindi niya didisiplinahin ang anak niya ng higit sa kaya niyang pagdidisiplina. Dahil hindi na pagdidisiplina yon, pagpaparusa yon. Dahil out of galit yon. Galit siya kasi. Pero ang pagdidisiplina ay isang bagay na pagtutuwid. Ang punishment, focus from the past. Discipline, focus on the future. Ulitin ko ang pagpaparusa, kaya ginagawa yan dahil tinitignan mo yung maling nagawa sa nakaraan. Pero ang pagdidisiplina, tinitignan mo kasi kung ano yung magandang ikadudulot nito sa kanya sa kinabukasan. It focus on the future. Kaya mahal ka ng Panginoon, mahal niya tayo. Confident tayo. Buti na lang, hindi si Abraham sasalubong sa atin, no? Pag namatay tayo, father of faith. Ako inalay ko yung anak ko para sa Diyos. Ikaw, anong ginawa mo? Yo, parang napaka. Kung si Moses, alam mo, para sundin ko ang Panginoon, hinati ko ang dagat, ganun yung naging pananampalataya ko. Buti na lang si Jesus. Amen? Kasi si Moses at Abraham, hindi naman tayo basta-basta maiintindihan yan eh. Kasi hindi naman nila kinuha yung kasalanan nila eh. Natin eh. Si Jesus ang nagsuot ng kasalanan natin sa Kanya. Si Moses, si Abraham, at kung sino mang mga Bible figure, hindi nila tayo lubusan maunawaan. Kapwa-tao, maintindihan tayo, pero yung sitwasyon natin, kung ano yung sitwasyon natin ngayon, hindi nila maunawaan. Si Jesus lang. Kasi lahat yan sinuot niya sa Kanya sa krus ng Kalbaryo, pinako niya doon. Kaya naiintindihan niya tayo. Kaya yung haharap sa atin, kapag tayo ay babalik na sa ating manlilikha, ay ang Diyos na higit sa lahat na nakakaunawa sa atin. Pwede ba natin palakpakan yan? Uy, grabe. Grabe talaga. Next. Balik natin dito, Kuya Eric, sa kaninang nilagpasan natin. Bakit po ba natin to pinag-uusapan? Kasi ulitin ko sa inyo, may mga tao kasi mali ang pagkaunawa sa kaligtasan. Kasi meron din mga kumakalat na teachings, theology, o doktrina na nagsasabi, once you save, you are already saved. Basta tinanggap mo ang Panginoon, wala nang makapaghihiwalay sa'yo sa Diyos. Ayan nga itong verse na ito, di ba? Pero kapatid, sa Diyos, walang aalis, kung bibigyan ko ng pagkakataon si Chin, agawin niya sa akin to sa pamamagitan ng lakas. Awag na si Chin, medyo malakas yan eh. Si Micah na lang. Micah, agawin mo sa akin tong mic na lang. Go. Sa tingin niyo mananalo sa akin to si Micah? Agawan ng mic? Hindi mananalo sa akin yan. Bakit? Kasi si Micah lang yan. Lalaki ako, mas malakas ako. Ito ang gusto sabihin sa atin ito. Walang pwedeng makipaghiwalay sa atin sa Diyos. Ino mo kapatid, may mas malakas ba sa Diyos kaysa sa kamatayan? Tinalo niya nga yung kamatayan. Amen? O buhay. Siya nga may buhay na walang hanggan. Sa kanya nga nanggaling yun. Anghel. Nilikha niya lang anghel. Kaya ba tayo agawin ng anghel? Hindi. Hindi niya rin tayo kaya agawin ng demonyo. Sa tingin nyo, kaya agawin ng demonyo sa kamay ng Panginoon? Wala. Ang Diyos yan eh. Demonyo lang yan. Sabi ko, bana kami, kikwentuhan kami, may kumakalabog. Di may tao ba sa taas? Baka naiwan doon si Beth. Ganyan. Kumakalabog eh. So nagbiro ako, wala, demonyo lang yan.
Rebuke mo lang yan. Sabi niya sa akin, di naman ako takot sa multo, inisip ko lang baka may tao. Pero, oo nga naman, demonyo lang yan eh. Walang makapaghihiwalay sa'yo sa Panginoon. Kahit pa sino yan, kahit pa magsama-sama, lahat ng kampo ni Satanas para agawin ka sa Diyos, wala. Ano pa? Walang makakaagaw sa'yo sa ngayon, sa future din. Walang darating na mas malakas sa Panginoon. Wow, amen. Walang darating na mas powerful pa kay Yahweh, kay Jesus. Walang pwedeng magbukas ng scroll, si Jesus lang. Amen. Ganun siya ka-powerful. Holy Spirit lang. O wala sa ngayon, wala sa future, walang kapangyarihan, walang kasing taas, walang malalim, kahit saan manggagaling, walang makakaagaw sa atin. O kahit anong nilikha, makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng Panginoon. Amen. Walang makakapaghiwalay sa iyo dito. Hawak-hawak ka niya. Ngayon, bakit may mga nawawala sa kamay ng Panginoon? Kasi tayo lang mismo din talaga lumalayo. Huwag kang lalayo. Dahil ang Diyos hindi nangongontrol yan. Kung gusto mo nang lumayo, gusto mo nang bumitaw, gusto mong talikuran na yung pananampalataya mo, hindi ka gaganyanin ng Panginoon. He wants free love, free will love, a willing love. Di ba tayo, ayaw natin yung pinipilit kang mahalin. Pilitin mo na ako na mahalin mo. Hindi. Di ba? Kaya nga love tawag eh. Freely given. Ang gusto rin sa'yo ng Panginoon, kahit na walang makakaagaw sa akin itong mic na ito, ang gusto ko itong mic na ito sa akin, hindi aalis sa akin. Kasi kung gusto na itong umalis sa akin, kung may buhay man ito, wala akong magagawa. Dahil mahal ko siya, papakawalan ko siya. So, yung naririnig natin na osas, once you save, you are already saved. May katotohanan doon, ito yun. Pero hindi yun yung tipong kahit ayaw na ng tao, ligtas pa rin sila. Hindi, kapatid. Hindi yun yun. Totoo naman talaga, may osas din. Once you save, you are already saved. Pero, kung gusto mo na talaga lumayo sa Panginoon, wala. Kaya nga, di ba sabi natin, assurance of salvation, relationship. Kasi ang gusto niya, relasyon. Hindi pag-control. Hindi, kasi may ibang theology hindi, wala kayong magagawa sa Diyos na kayo kahit anong gawin ninyo. Kapatid, free will. Isa yan sa dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kasi dun nakikita din ang pagmamahalan eh. Di ba? Minahal mo ko na kung sino ko, kusa kitang mamahalin. Walang pilitan ng pagmamahal, no? Kapag pag pinilit ka, di na, pagmamahal yun. Pero ipupurso ka. Pipilitin ka. Kaya nga may mga babae, kahit di nila mahal yung lalaki, di ba? Dahil hindi sila pinipilit, they are pursued. They realize how much they are loved. Amen? So ito rin, ganito rin sinasabi dito, my Father who has given them to me greater than all, no one can snatch them out from my Father's hand. Di ba? Hindi yung bigla na lang maaagaw, hindi ko napansin, nakuha si Ames. Sorry, Ames. Hindi, no one can snatch you out of my hand. Diba? Ayun ang assurance of salvation. Kaya huwag kang lalayo sa Panginoon. Ang mga tao lang na mapapahamak talaga, yung mga taong pinili na lang lumayo sa Panginoon. Huwag kang lumayo. Sabihin mo katabi mo, huwag kang lalayo. Next. Huwag kang lalayo. Mga nasa online, huwag kang lalayo sa Panginoon. Magbasa kayo ng Bible, mag-pray, mag-worship, mag-fellowship. Gawin natin yan dahil nasa atin yan. Karapatan na natin yan. So, yan nga, di ba? Diyan lumalabas yun, yung assurance of salvation, yung predestination. Hindi ko sinabing mali yan, ha? Ang predestination, alam talaga ng Diyos kung sino mga nasa langit o sa hindi. Naniniwala ba kayo doon? Sinabi niya yun, pero katotohanan din na sinabi ng Panginoon na binibigyan niya tayong kalayaan kung mananatili tayo sa Kanya o hindi. So, hindi contradiction yun. Kasi iniisip ng iba, pag ganun, dapat contradict. Hindi lang natin kayang ipaliwanag. Kasi kung sasabihin, kilala na ng Diyos kung sino nasa langit, o in short,
maniwala ko, hindi, sa langit ako o sa impyerno, wala na akong magagawa. Hindi, kapatid. Hindi ganun ang tinuturo ng Panginoon. Alam niya lang. Pero binigyan pa rin niya tayo. Dalawang katotohanan, huwag natin pag-awayin. Ulitin ko huwag niyong pag-awayin dalawang katotohanan pagdating sa kaligtasan. Alam na ng Diyos kung sino ang para sa Kanya. Pero binigyan pa rin niya tayong kalayaan kung pipiliin natin siya. Ngayon, paano nagsasalubong yun, hindi ko na alam. Baka may mas matalino kaya magpaliwanag doon. Pero yung iba kasi ginagawa, magko-contradict, pinag-aaway yung dalawang katotohanan. Huwag yung pag-aawayin yan. Huwag tayong magmarunong. Hindi tayo magaling. Talagang may bagay na ganyan, hindi natin kaya paliwanag. Alam ng Diyos kung ako, si Pastor Louis sa langit o hindi. Pero binigay pa rin sa akin ng Diyos ang desisyon kung gugustuhin ko sa Kanya o hindi. Parang magka-contradict, no, kung iisipin. Pero hindi. Ganun lang talaga ang katotohanan. Hindi mo kailangan maintindihan. You just need to believe. Huwag mo problemahin kung sa langit ka sa impyerno. Ang problemahin mo, yung dapat mong problemahin. Kasi kung isipin mo, baka naman sa impyerno talaga ako, kaya ako ganito. Huwag mo problemahin yun. Sa Diyos yun eh. Bagay na sa Kanya, Kanya lang. Ang problemahin mo yun sa'yo. Yung decision mo, kung mananatili ka sa Panginoon. Ayun yung iniwan niya sa tao. Ang tao kasi gustong pakialaman, pati yung decision ng Panginoon, no? Pati yung pag-iisip niya in the future. Diyos yun eh. Sa Kanya yun. Kaya may mga nagsasabi, mga nagpi-predestination, hindi, meron na talaga sa langit, meron sa impyerno. Totoo naman yun. Pero kasi, mas ginagawa nilang major yung minor. Minor lang yan eh. Ang mahalaga, niligtas tayo ng Panginoon. At binigay niya sa atin ang kalayaang piliin siya. Amen? At dahil pinili natin siya, doon natin na-realize, ay pinili ako ng Panginoon. So huwag niyong pinag-aaway ang scripture. Iba kasi, ay hindi, ano kayo, mga free will kayo, Arminian kayo, Calvinist kayo. Ay, mga idea ng denominationalism eh. Pinag-aaway-aaway mga katotohanan para gusto nila sila tama. Why just don't believe the Bible? Just believe the truth. So meron din daw sinasabi silang false convert. Sasabi nila, yung mga tumalikod hindi talaga totoong tumanggap yan. Iwan na natin sa Diyos yan. Ang problemahin natin, yung pananampalataya natin, yung decision natin ngayon. Wag mo na isipin, baka hindi ko pa talaga tinanggap noon si Lord, kaya ako ganito. Wag mong problemahin yun. Problemahin mo ngayon. Manumbalik ka sa Panginoon, maglingkod ka sa Kanya, mahalin mo siya. Ayun ang dapat mong isipin sa kasalukuyan. And dyan sinabi sa Hebrew 10:26-30, dyan sinabi yung mga mananampalataya nakatikim na ng pagmamahal ng Diyos, biyaya, napuspos ang Holy Spirit, pero tumalikod pa rin. Dyan din basahin nyo na lang, magandang basahin yan. It's a good reminder na ang minsang taong tumanggap sa Diyos talaga, may kalayaan pa rin siyang umalis sa kamay ng Panginoon. Hindi dahil tinatanggal siya ng Panginoon, kundi ang tao mismo ang pumilin lumalayo sa Panginoon. So, pwede kang manisi. Pwede mo sisihin yung kapatid mo sa faith, yung church, yung pastor, pwede mo sisihin. Pero, at the end of the day, ikaw pa rin. Nasa iyo pa rin binigay ng Panginoon. Pwede mo sisihin yung sitwasyon mo, problema mo, kung bakit ka lumalayo sa Panginoon. Pero, kapatid, alam mo, sa atin pa rin binigay ng Diyos yan. Kung lalayo tayo, mananatili sa Kanya. So, continue your faith in the Lord. Huwag kang susuko. Ilaban mo lang. Napakaganda naman ang biyaya ng Panginoon para bitawan. Amen? Cellphone nga lang natin, di ba? Ayaw natin nababagsak. Kasi baka magloko. Amen? Ayaw natin nagagasgasan. Lalo na kung iPhone yan, di ba? Ayaw. Ano nga, laptop nga ni Irish, simple lang, pero mahal na mahal niya. Yung, sino ba nagbigay sa'yo nung mouse? Gustong-gusto niya pang binabalik sa kartong sira-sira kasi mahal na mahal niya yun eh. Diba? Material lang yun. Paano pa yung kaligtasan natin, di ba? So pag-uusapan natin yan, next week nga pag-uusapan how a Christian will lose his salvation. Tapos last week naman pag-uusapan how to work out your salvation, kung paano mo mapapatibay o alagaan yung kaligtasan mo. Next. Sa last verse na po tayo.
Parang minsan, no, parang tayo natutuwa ngayon, parang inisip natin, sana nandito ibang kapatid ko, no? Sayang, sana naramdaman nila yung pagmamahal ng Panginoon. Kasi di mo chinat eh. Hindi mo pinaalalahanan. Hindi mo ine-encourage. Eh di sana masaya din siya ngayon, di ba? Hindi mo lang kasi napag-pray siguro kahapon, Lord, sana po umatin si yan. Di ba? Many false prophets will arise and will deceive many, and because lawlessness multiplied. Ayan, sabi dito, but the one who endures to the end, he will be saved. Paborito natin to. Darating ang mga bulaang propeta, mandadaya sila, mawawalan ng batas, o parang walang pamumuhay na matuwid, at manlalamig ang kanilang pagmamahal. Ngunit ang mananatili hanggang huli ay maliligtas. So manatili ka. Pero sinasabi diya, huwag ka lang manatili. Sinabi diya, huwag mong hayaan na manlamig din yung pananampalataya mo at mamuhay ka ng may katwiran, na may gabay ng salita ng Diyos. Kaya nga kami, di ba, pag nagtuturo kami, mga preacher, ang chinecheck din namin, or parang ang mirror na kung ang tinuturo namin ay buhay ba, kung nagbabago buhay ng tao. Kasi kung tinuturo namin, lalo lang lumalayo sa Panginoon, lalo nang lalamig, may problema. Di ba? Kaya nga nag-aalala kami, lalo na mga alaga natin, di ba? Masasabi natin talaga na talagang buhay yung ating tinuturo kung nagdudulot to ng pag-init ng ating pagmamahal sa Panginoon. Pero kung baliktad, kailangan i-check natin, mag-repent tayo sa Lord. Di ba? Kasi nagiging tayo sa kanila. So, last verse, di pala yan yung last, warning yan eh. Ayun yung warning natin. Conclusion, wala na? Titus. Titus 3. Ay, hindi, Titus. Oo, sa John. 1 John. Anong chapter, Brother Eric? Buksan natin. Ayan pala. Ito yung natin. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. So ito din kasiguraduhan natin. Hindi lang naniniwala ka, pero itong paniniwala mo, nasa iyo daw mismo si Jesus. Ayun yung assurance mo. Kasi pag sinabi mong, Lord, I believe in you, pag naniniwala ka sa Kanya, si Jesus mismo nananahan sa iyo. At makikita mo yun sa buhay mo, unti-unti nagbabago. Diba? Ayun yung assurance of salvation. Next. I write these things to you who believe in the name of the Son of God. Ito, sinasabi niya sa ating mga naniniwala kay Kristo. Naniniwala ka ba kay Kristo? O kung naniniwala ka, si Kristo daw ay nananahan sa iyo, at kung naniniwala ka sa Kanya, in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Dito na tayo magtatapos sa verse na yan. Siguro, pangalawa sa kaligtasan natin na na-enjoy dito sa mundo. Dito sa mga pinakamaganda talaga na ikagagalak natin sa buhay na ito bilang mga Kristiyano. Yung maging katulad ni Kristo talaga. Lord, gusto kong maging katulad mo. Ang ganda-ganda mo. Wala ka kasing katulad. Di ba pag may idol tayo, gusto nating gayahin? Amen? Pag nakikita tayo, ang galing nung, gusto ko rin nun. Ito yung magiging epekto sa iyo nun. Hindi yung mga tao nagtuturo na extreme grace, ligtas na ako kahit na gumawa ako ng masama dahil biyaya ng Panginoon, extreme grace. No, I don't call that extreme grace. It's not even grace at all. Hindi yung biyaya. Pang-aabuso yun. That's not grace. Ang tindi pa natin tawagin extreme grace yun. Yung mga extreme grace yan eh. Walang biyaya doon. Hindi nga biyaya yun eh. Hindi mo na pwedeng tawagin extreme ang grace. Dahil ang grace, extreme na mismo. Radical na yan. Kaya sa mga tao nagsasabi, extreme grace, ligtas na ako kahit na ano maging pamumuhay ko, kahit na putulin ko yung parte ng katawan ko, mahal ako ng Panginoon, that's not grace.
True grace is this, Lord, ang ganda mo, gusto ko maging katulad mo, gusto kong gayahin ka, gusto kong mamatay katulad mo, gusto kong magmahal katulad mo, wala kang kasing katulad. Although, syempre, bumabalik sa ating kaso, Lord, ganito lang ako pero sa biyaya mo. Be patient with yourself. God is patient with you, okay? God is patient with you. Pero don't complacent with your faith. Always pursue God. Pursue great experience from the Lord. Pursue grace. Ganun na nagagawa. Pag binigyan ka ng magandang bagay, anong automatic respond? Thank you. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Ganun ang automatic response. Hindi yung, wow, ang ganda. Paano pa kaya ako makakaisa? Hindi ganun. Hindi mo maituturing ganun ang biyaya. Mapapaluhod ka, mahihiya ka, bakit ko tinatanggap yan? Kahapon nga, hindi naman nanlilimos yung babae, huling kwento ko na to, allow me. Nagdadrive ako. Nakita ko, sabi ko, buti pa yung pulubi, kumakain ng pusit, ang sarap. Makain siya ng calamari, sabi ko, sarap nun ah. Tapos ako nagtitipid-tipid. Kain siya. Maya-maya kumakain siya, nalaglag. Sabi ko, ano ba naman yan? Nalaglag niya. Sabi ko, binuksan ko yung bintana, Nay, bili ka na lang uli. Ganon yung Panginoon sa atin, no? Na binibigyan niya tayo. Kusang loob na binibigay. Alam niya na, naawa ako, nalulungkot siya, nakatitig siya gano'n, no? Parang gusto niya na umiyak. Gusto niya na kakainin, eh. Pinapagpag niyang gano'n, no? Sabi ko, Nay, kainin mo na to. May pulubing natulog dyan sa labas din. Ewan ko ba, laging pulubi natin, no? Kasi yun talaga yung biyaya, no? May pulubi dyan natulog kagabi. At may aso dyan sa labas kanina. Yung pulubi na ito kagabi dyan, inaway si Obet kahapon ng umaga. Nainis ako sa kanya. Ginising daw siya. Yung pala kasi natutulog siya dyan. Sabi ko, tama naman pala si Obet. Hindi naman siya dapat natutulog dyan. Oh. Huwag yung sabihin masama ako, okay ha? Ulitin ko sa inyo. Biyaya yan. Hindi na responsibilidad na matulog dyan. Pero kung papahintulutan natin, biyaya yon. Amen? Baka sabihin nyo, wala akong awa sa Kasi mamaya magtulog ang mga dyan, pulubi dyan, ayaw nyo bang paalisin? Di ba? Kasi may mga tulugan sila dyan. Pero yun nga, alam mo, yung pulubi, tsaka yung aso, alam mo, wag nyo kami misinterpret ha, mas naaawa ako sa aso yung mga oras na yun. Kasi yung aso, kanina madaling araw, alauna na madaling araw hanggang alas 4, nakatitig lang sa akin. Gusto niya magpahawak. Gusto niya lumapit. Itong pulubi, nangaaway. Parang siya pa yung nagmamalaki. Karapatan ko matulog dyan dahil wala akong bahay. Pero alam mo, God give grace to the humble. Is it true? Tama yung verse ni Lord, no? Ang biyaya ng Diyos ay para sa mga taong nagpapakumbaba. It doesn't matter kung pulubi. Kasi may pulubing nagmamalaki. Pero kita mo, no, sino ba dapat kawaan? Tao, hayop. Kaso hindi mo makawaan yung tao, nag-aasal hayop eh. Yung hayop, nag-aasal tao. God give grace to the humble. Sorry hindi ako nagpapaka, parang gusto ko lang maunawaan ninyo kung gusto natin ang biyaya na ito. Babalik tayo sa conclusion natin last time. Mararanasan mo lang yung grace ng Panginoon if you are humble enough to admit na nasa labas ka ng templo ng Panginoon, nakatitig ka sa Kanya at gusto mo siyang yakapin, gusto mo siyang mahalin. Hindi ka isang tao na parang, ayoko na, sawa na ako, dapat mahalin mo ako dapat ganito. God gives grace to the humble. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Lord, hindi naman kami Diyos sa katulad mo, pero minahal mo kami na parang higit pa. Tao lang kami, Panginoon. Yung kanina, God, aso lang yun Pero God, you are teaching us that grace is to the humble. Tao lang kami, Panginoon. Mas dapat mong mahalin mga anghel. They're like you, spirit. They don't have weakness like material, physical body. But Lord, you give grace to the humble. Kung nakita mo si Satanas, hindi magpapakumbaba. Pero Lord, nakita mo kami, nagpapakumbaba ngayon. Thank you for receiving us, Lord.
Thank you for loving us, accepting us, na hindi mapapantayan. Panginoon, puspusin mo po ang bawat isa. Salamat, God, hindi dahil ito sa gawain namin ngayon, hindi sa dahil magaling kaming makinig, hindi dahil sa ako ang nagtuturo, hindi sa biyaya mo lang, Panginoon. Kahit ako, Panginoon, wow din ako sa biyaya mo, God. Alam mo yung mga panahon, humiiyak ako sa iyo at gusto kong makakalaya sa maraming bagay na alam ko nakasasakit sa iyo, Lord. This is all by your grace, Lord. So humble us, God. Show us how great you are na hindi namin mapigilang lumuhod na lang, magpasalamat sa iyo that we will not demand you to love us, but we will just be thankful that you are loving us. Thank you, Lord. Continue to teach us, Lord. And itong itinuturo mo sa amin ay ma-impart din namin sa mga tao sa mga susunod na panahon. To you all the glory alone. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah.